Hi, good morning everyone. So, um, simple analyzation po ito sa kung paano ko isasagawa yung plan ko for a reseller. Okay? So, ito'y simple lang talaga, as in talagang plus and minus times lang tayo dito. So, hindi rin ako ganun kagaling mag-calculate, but I'm always trying to practice these skills kasi syempre bilang negosyante kailangan natin to. Okay? For example, nagka-interest tayo sa isang bagay na gusto nating subukan, malaman at kung ano ang magiging hinatnan neto, especially sa ilalaan nating pera. Okay? So halimbawa, meron kang na pag-interest ang simulan na negosyo is yung produkto ko. Okay? For example, yung wait lang ha. Naano ko kasi yung ilaw eh. Okay, anyway, later na lang tayo mag-ano. For example, nagka-interest ka doon sa kitaan ng isa sa mga produktong binibenta ko, yung tweezer na yon. Okay. For example lang po ito mga sisters, okay? Hindi ito yung pinaka presyo ng price niya, okay? Naglaan lang ako ng mga quantity dito para ma-breakdown natin kung magkano ba talaga ang kinikita neto. Okay? For example lang, okay? Etong 10,000 mo na to, okay? Ininvest mo siya sa magiging starting business mo sa tweezer ko, okay? For example, yung wholesale na meron dito is yung kinukuhaan ng distributor mo is worth 386.0.6. Okay? For example lang ho yan. Ngayon, yung wholesaler na company, magbebenta siya ngayon ng at least 20 pieces sa isang distributor. Okay, 20 pieces dapat ang kukunin mo as a distributor. Ako yon. So, worth 7,721.2 na siya agad. Para mo siya mabili yung tweezer na to. Okay? Nakikita ba? Okay. And then, yung cost of shipping fee kasi natin, bakit siya ganito kamo kalaki? 1,622.55 kung yung tweezer na yon is nanggaling pa sa ibang bansa. Okay? International shipment. Ilalagay natin yun dyan. So, ito yung cost average na idadagdag mo ngayon sa pinuhunan mo. Okay? Ako to ang magsusupply neto. Ako yung magbabayad ng shipping fee neto from international shipment as a distributor. Okay? Yeah, eto nakikita nyo is ano lang to, business plan ko lang to. Kumbaga parang design siya na parang breakdown to sa pagiging reseller mo. Okay? So, yan. Upapaunawa ko lang sa inyo. Sa retail price natin, kung mapapansin mo, meron akong 700 pesos dito. Okay. Ipagpalagay na natin na yung sinimulan kong i-distribute sa inyo is nagkakahalaga siya ngayon ng 700 pesos. Yung isang tweezer ko na yon. Okay? So, retail price ko na yon. Ngayon, kumuha ako ngayon ng 20 pieces na produkto sa international wholesaler ko. Ngayon, nagkakahalaga ngayon siya ng magkano bang 700 sa 20 pieces na yon,
ita-times lang natin ngayon yung magiging income natin sa binibenta nating tweezer na worth 700 pesos. So ngayon, nag-conduct siya ng 14,000 pesos. Okay? So dito, so 7, 14, ganyan. So eto na yung naging quantity niya. Okay? Kung matatal mo lang, eto yung nagiging kalabasan niya. Okay? So ngayon, paano mo to ngayon i-deduct sa naging expenses mo, sa binayaran mo doon sa wholesale, kasama na yung sa shipping fee? Paano mo to ngayon isasagawa tong naging kinita mo? So ngayon, ima-minus natin yan ngayon sa wholesale na nabili mo from 7,000, ito na yung sa taas, 7,721.2. Hindi pala ima-minus, ipa-plus pala natin muna. Okay? So, 1,000 na shipping fee. Ayan yung nagastos ko. So, ayan, 5. Yan. Ay, ano ba to? 7,721.2 plus 1,622, then, ayan na siya. Then, 3, 4, 7, 6, 13, 9. Okay? So, eto na yon nagko-cost ng total expenses natin. Okay? Ito yung expenses na need nating ibawas doon sa kinita natin sa tweezer. Kasi nga, yung tweezer natin, binenta natin ng 700 isa. So, ito yung magiging cost ng all-in-all expenses natin. Okay. So, sa kinita nating 14,000, nagbawas tayo ng expenses na 9,343.75 or something like that. So ngayon, ang resulta ng binawas natin is eto na po 'yon. Okay? So as a reseller, 4,656.8 yung kinita natin sa ipinundar nating for example na 10,000 na pinuhunan mo sa isang tweezer. Actually, yung 10,000, malaki na po yun. Okay? Malaki na po yun since ang nagko-cost lang sa average na ipinundar natin is worth 9,343 lang. So, masyadong malaki na yung 10,000, but, syempre, hindi na natin ikomplika yung mga sarili natin para magsimula ng negosyo. Isarado na natin yan ng 10,000 pesos. So, ang naging kinita mo ngayon sa isang tweezer, sa 20 pieces na tweezer na yon is around roughly 4,656.8. So, ganito ako mag-calculate ng reseller plan ko sa tweezer ko. For example lang po, ang mga numero na to. Pero kung suma total, ayan, i-calculate nyo sa mga magagaling mag-ano dyan. So far, eto po yung naging calculation ko. Okay? So, buburuhin ko muna saglit to kasi meron akong i-explain. Okay? Wait lang ha. Ngayon, dito tayo mag-discuss ng ating mga saloobin. For example, ikaw na interesadong malaman, paano mo ngayon kukunin? Ang tanong, paano mo ngayon kukunin yung 10,000 mo? Siyempre, ikaw, alam ko sa sarili mo, na meron kang another source of income. Halimbawa, may marami kang resources of income. Okay, resources. Ngayon, gusto mo ngayong
madagdagan pa yung ininvest mo at napunta tayo sa pagpapaganda. Isa na yan sa mga tweezer na magiging option mo, especially dun sa mga salon owner at mga nagbabalak na magtayo ng lash industry, 'di ba? So isa na yung tweezer na option mo, na choices mo. Okay? So syempre, poproblemahin mo muna yung perang ilalaan mo dito para ka kumita ng ganitong klaseng pera. Okay? So, syempre, kukunin mo yan ngayon sa resources mo, and if ever na may extrang money ka, extrang money, so, ibig sabihin lang ho yan, is saan mo kinukuha yan, yung pang down mo dito. So, extra money, kung di ko alam kung saang commission mo ba, sa commission mo ba yan sa salary mo na pwede mong ilaan para dito, or meron ka bang meron ka bang work na something ganon na pwede mong ilaan para dito. So, ganon yung gusto kong paglaanan mo ng panahon para pag-aralan tong ganitong klaseng investment. Okay? So, sa mga gustong sa mga gusto lang naman ng ganitong klaseng starting plan, or 'di ba, backup mo na plan na magtayo ng business. Then for example, paano ba? Trip mo lang talaga, 'di ba? Trip mo lang talagang sumubok. Okay. So, ibig sabihin lang naman dito is, siguro wala ka lang talagang magawa sa pera mo, yan, ilaan mo yan dito. So, dagdag kita tayo sa sa kaperhan natin. So, ayan yung mga pwede mong paglaanan dito para makapag-invest ng tweezer ko. Okay? So, ayun, ikaw na bahala kung kailan ka magsisimula at kung paano mo siya kukunin yung ganitong klaseng startup plan ko. So, ayun. Then, ayan. Example lang din sa ayan. Kukuha pa tayo ng ibang example sa na pwede mong lagyan ng ibang option. Ewan ko lang kung gagana pa yung eraser natin. Pero wait lang ha, i-finish ko na muna. Magbibigay ako ng ibang video na naman for the glue, lash glue.